Matagal na katahimikan ang sumunod. Napatitig si Jake sa babaeng kaharap. Hindi niya alam kung matatawa o magagalit. Yet, look at her. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Indication na hindi ito nagbibiro. Wala itong balak magpatawa, pero yun ang kanyang ginawa. Tumawa siya ng mahina at matagal iyon. At nang muli niyang ibalik ang paningin kay Madeline, nakita niyang pumasok ang kalungkutan sa mukha nito. Miss Madeline, simula niya na napilitang magseryoso. That's impossible. Nag-iisang anak lang ako. Napabuntong hininga ito. Ayokong makasakit ng kahit sino, Jake. Pero masasaktan ka. Alam ko sa sasabihin kong katotohanan. Something told him na hindi niya magugusto ng susunod itong sasabihin. Si Rome ay anak sa labas ng father mo, with my mom. Namanhid ang buong katawan ni Jake, maging ang isipan. At alam nitong hindi nagsisinungaling ang karap. No one would go as far as this para lang magbiro. Pero hindi nito matanggap iyon. Get out. Mading sabi nito, matalim ang tingin sa bisita. Napakagatlabi si Madeline, pero ang tanging nagawa niya ay umiling. Hindi siya sa lalabas sa bahay na iyon. Hindi ngayon. Kailangan niyang tapusin ang pakay. Ang siguruhing maiintindihan ng lalaking ito ang sitwasyon. Kailangan ito ni Rome. Tumayo ang lalaki at tumalikod. Napansin niya ang mabilis na pagbaba at pagtaas ng mga balikat nito dahil sa mabibilis at malalim na paghinga. Hindi iyan totoo. Muli ay sabi nito. I'm sorry, Jake. Mahinang sabi niya at tumayo para lumapit dito. Ngunit ilang talapang pakan mula sa lalaki ay napatigil siya. Naramdaman niya ang atensyon na bumabalot dito. I never wanted you to know the truth. Pero kailangan ka ngayon ni Rome. Bakit ako maniniwala sa'yo? Biglang lingon ito. That's a lie. Who paid you to do this? At ano ang intensyon ninyo? Ang saktan ako. Bakit? I'm just a nobody. Bakit kayo magkaka-interest na lokohin ako? You won't succeed, you know. Please go away and play your cruel games on other people. Huwag dito. Naglakad ito patungo sa pinto at binuksan iyon. Biglang pumasok ang malamig na hal. Pero para bang hindi yun naramdaman ni Madeline. Ang magkahalong pagod at galit ang dahilan kung paano nagawa niyang lapitan ang lalaki at salubungin ang mga mata nito. She stood at 5 feet 5 inches, but he was a full head taller. Kinailangan pa rin niya itong tingalain. Mr. Montoya. Madin ang boses niya nang magsalita at pilit nagpaka-formal sa pamamagitan ng pag-iwas gamitin ang pangalan nito. I have come all the way from Manila in search of you. Ang bawat kataga ay lumalabas sa pagitan ng nagngangalit niyang mga ngipin. Pilit niyang kinokontrol ang sarili dahil pakaramdam niya ay sisigaw siya kapag hindi napigilan ang galit. I left my sister in the hospital kung saan halos 1 taon na siyang nakatira. And I was forced to break a promise. Sa pagkakataong ito, ay hindi nila napigilan ang paglukot ng mukha. A promise I made to your father. Muling nanigas ang katawan ni Jake nang mabanggit ang ama, ngunit nanatiling nakatitig ito sa babae na halatang pigil na pigil ang pagtulo ng sumisilip na luha sa mga mata. Dahil kailangan ka ng kapatid ko. Patuloy niya matapos ang ilang sandali. Kung kailangan kong kaawa, then so be it. Kung kailangan kong lumuhod, walang pakundangang lumuhod siya sa harapan ng lalaki at tinangala ito. Here I am. She did it easily. Walang bigat sa damdamin. Ang pagluhod sa harapan ng isang tao bilang pagmamakaawa ay hindi pala mahirap gawin kung ang intensyon ay para sa isang minamahal. She just prayed na may kabuluhan ito. Para bang tumigil sa pag-inog ang mundo. Nananatili siya sa kanilang mga posisyon. Pag-uway tumalikod si Jake at lumabas ng bahay. Kaagad tumayo si Madeline at sumunod. Pabalik ang lalaki sa malawak na pataniman nito. Mabibilis at malalaki ang bawat hakbang nito. Halos patakbo siyang sumunod dito. Malayo ang narating nila bago siya nagsalita. Halos humihingal siya sa pagod. Pwede bang umaksyon ka muna at saka ka na lang mag-isip? It may sound cold, but it's not the right time to become emotional. You need to be tested. We can't afford to lose more time. Kung mamamatay ang kapatid ko, hindi kita mapapatawad. Malakas na sigaw niya sa huling pangungusap at tumigil sa paglalakad. Tumigil din ito. At nang lumingon ito sa kanya, nakaramdam siya ng tunay na takot. Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi siya nakatakbo kahit gustuhin man niya. Paano na parang ipinako sa lupa ang kanyang mga paa. Nagmagsalita ay malimig ang tinig nito at walang emosyon sa mga mata. Go to hell. At muli ay iniwan siya nito. Madeline stood there, her heart full of dread. Nang marating ni Jake ang silid, ay pabalibag na isinan niya ang pinto at napasandig doon. How could you? Mapait na tanong ng isipan niya. Para bang nakikita niya ang kanyang harapan mismo ang yumaang.
How dare you? Nasa po niya ang mukha. As if sa pamamagitan niyo ay makakalimutan ng sakit na nararamdaman ng dibdib. All his life ay naniwala siyang perpekto ang ama. Throughout the years na nagsama ang mga magulang, pinuri ng mga tao ang katatagan ng mag-asawa. Itinuring na ideal ang pagsasama ng mga ito. Nang maunang mamatay si Grace, 8 taon bago si Layman. Nakita nilang labis na pagdadalamhati ng professor, lalo nitong pinagbuti ang pangangalaga sa anak. Kahit may edad na, ay magandang lalaki pa rin si Layman at marami ang nagtangkang mapalapit dito, pero hindi ito nagpakita ng anumang interes na palitan ng asawa. Iyon pala ay, sa loob ng mga taong nabubuhay pang asawa nito, sa loob ng mga taon na inakala ng mga tao ay perpekto ang lahat, nagkaroon ito ng anak sa labas, isang dalangitang nagngangalang Rome. How do you tell a person na bigo ka? How do you tell a person you love na tinanggahan ito ng taong tanging pag-asa nito? Napatitig si Madeline sa natutulog na kapatid, praying na sana ay huwag muna itong gumising upang bigyan pa siya ng pagkakataong mag-isip, paghandaan ang dapat sabihin. All the way from Baguio, ay wala na siyang ginawa kundi ang mag-isip kung paano uli haharapin ang half-sister. Nakakaya ba niyang sabihin ditong I'm sorry, Rome? He said no, and that would beat it. Halos nakikinikinita na niya ang pagpasok ng kalungkutan sa mukha nito. Alam niyang lihim na pangarap nito ang makilala si Jake isang araw. Alam niyang matinting paghanga nito sa isa pang kapatid. Iniisip nito na siguro kapag nalaman ni Jake na nag-i-exist ito ay tatanggapin ito ng buong buo. And tonight, I'll have to break your heart. Malungkot na sabi ng isipan niya. Pumasok ang doktor at nagsimula nilang pag-usapan ang kondisyon ng kapatid. Ayon dito, habang nagdaraan ng mga araw, ay lalong tumitindi ang pangangailangan ni Rome ng isang perpektong donor. Minura ni Madeline ang sarili. Dapat ay hindi siya kagad na walang pag-asa kay Jake. Dapat ay hindi siya umalis doon nang hindi ito kasama. At kay Rami pang dapat, pero honilya. Pinakawalan niya ang tanging pagkakataong mayroon siya. Hindi niya alam kung hahanapin ba siya nito kapag nagbalik siya roon. So what happens now? Iyon ang malaking katanungan sa kanyang isipan habang palabas ng silid. Ngunit bago mabuksan ang pinto, ay napatda siya sa kinatatayuan. Dahil ayun, sa maliit na salamin ng pinto, naroon ang taong sagot sa lahat ng katungan ng niya. He wasn't looking at her. Tanging kay Ron na nakarates sa kama ang focus ng panin nito. Matagal bago niya nagawang gumala uli at binuksan ang pinto. Parang nagulat pa si Jake nang makita siya. Parang nagising ito mula sa pagkakaidlip. Nang kanina ay puo ng pait na mga mata, ngayon ay blankong nakatingin sa kanya. Muli niyang isinara ang pinto at pinagkiskis ang mga kamay. Salamat, ani niya pagkuwan. Salamat sa pagdating mo. I'm on my way to be tested. Formal na sabi nito at sinulyapan na ang relo. Salamat. Ulit niya dahil wala na siyang ibang maisip na sabihin. Tinatalo siya ng halo-halong emosyon. Sinalubong ulit nito ang kanya. Anito sa walang emosyong boses. Ikaw ang hindi ko mapapatawad, Madeline. And with that, ay tinanalikuran siya nito. Hindi alam ni Madeline kung matatawa o magagalit. Paikot-ikot si Madeline sa labas ng silid ni Ron. Hindi siya mapakali hanggat hindi bumabalik si Jake mula sa pagsasagawa ng test dito. Nagising kanina ang kapatid, ngunit hindi siya nagpakita. Gusto niya ang surpresahin ito kapag kasama na niya ang binata. That is kung hindi killjoy si Jake na ito. At parang nariritig yata siya. Bigla na lamang itong sumupol sa kanyang paningin. Tulad niya, halata rin ang pagod nito dahil sa biyay. Kumusta? Kaagad na sa lubong niya. Bukas ko pa daw malalaman ang resulta. Anito, is there any place to eat around here? Kanina pa kumakalaman sikmura ako. Kunot na kunot ang noon ito. Hindi mo ba sisilipin muna si Ron? Nasilip ko na siya, diba? Walang anumang sagon nito. Pero gising na siya ngayon. Baka gusto mong makilala na siya. I'm sure gusto ko na niyang makilala. Damit, marinig ang sabi nito na tinignan siya ng pagkatanim-tanim. Hindi mo ba naiisip kung gaano kahirap para sa akin ito? Natigilan si Madeline. Noon lang pumasok sa kanyang isipan ng posibilidad na maaaring hindi pa rin tatanggap ng lalaki ng buong buo ang biglang pagsulpot ni Ron sa buhay nito. I'm sorry. Puro ng pagpakumbabang sabi nito. May kaintan sa ibaba pero mas maganda ang restaurant sa tapat ng ospital. Halika na, sagot ko ito. Hindi kita inimbitahan. Excuse me, awang ang bibig na tanong niya. Nilampasan siya nito. Kakain ako mag-isa. Hindi kita inimbitahan. Hindi ka rin mayabang, no? Galit na sabi niya at sinabayan ito ng paglalakad. Palibhasa, hinayaan kitang matayin ako doon sa sarili mong teritoryo. Sa tingin mo, ganun din dito.
Umakto ka namang sibilisado. Ang gusto ko lang ay maging magkaibigan tayo lamang. At alam na natin may nag-uugnay sa atin. Diretso lang sa paglalakad ng lalaki. Tiko mamibig na sumunod pa rin siya. Nang makapasok sa restaurant at makaupo na, ay muli niya itong tinangkang kausapin. Look, Jake, alam kong marami ka pang iniisip ngayon pero matanda ka na. Marunong ka nang mag-isip. Hindi mo na mababago ang mga pangyayari. Kailangan mong tanggapin si Ron. And whether you like it or not, I come with the package. Tinaasan siya nito ng kilay. Kung pwede lang nasungkot ko niya ang mesa para i-emphasize ang pagiging seryoso niya. Pero naunang dumating ang waiter para kunin ang kanilang orders. Nang makalis na ito ay nagawa na niyang kontrolin ang galit. Inirapan na lang niya ang lalaki. At para silang mga tangang hindi nagpapansin, sa isip ni Madeline ay nagawa na niyang dapat niyang gawin. Tinangka niyang kaibiganin si Jake pero ang lalaki ang mayamang. Pas hindi na siya magsasalita. Kailangan ito naman ang magsimula ngayon. Pero sa tingin niya ay di yata ito mapagpapakumbaba. Dumating ang mga orders nila at nagsimula silang kumain pero hindi pa rin sila nagkikibuan. Kaya naman halos makahinga pa siya ng maluwag nang nasa gitna na sila ng pagkain ay biglang may lumapit. At least binasag nito ang katahimikang bumabalot sa mesa niya. Miss, di po ba kayo? Si Madeline Favillena. Ako nga, nakangiting sagot niya. Naku, mga fans po ninyo kami. Itinuro ng babae ang kasamang dalawa pang babae sa kabilang table. Kumaway ang mga ito. Kinawayan niya rin. Pwede pong magpa-autograph. Sure. Oo nga't nangyayari ang ibang celebrities sa isa table na pasay. Pero unang pagkakataon ito para kay Madeline. Nilagyan pa niya ng flowers ang mga gilid ng tissue bago binigay sa humihingi. Nakailang pasalamat ito sa kanya bago umalis. Ilang sandali pa ay pinagpatuloy na niyang pagkain. Naramdaman niyang si Jake ay tahimik siyang pinagmamasdan. Pinag-iigin niya ang pagkain. Nilagyan niya ng voice pati panguya. So, sa wakas ay nagsalita ito. Who are you? Sinulya pa niya ito. Kinuha ang baso sa tubig at lumagok mula noon. Ako? Kilala mo na ako. Pasimpleng sagot niya. May hindi ka sinabi. You must be a celebrity. Oh, paano naman ako naging celebrity? Sadyang nangaasar ang kanyang boses. Hindi na namintay ng lalaki ang coolness nito. Nagsalubong ang mungkil. Pwede bang sabihin mo kung sino at ano ka? Umikot ang mata niya. Nakita ko namang may TV sa bahay mo. Sinasabi mo bang hindi mo ito binubuksan man lang? I'm a commercial model. Sandali itong nag-isip pagkaway nagkibit balikat at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Pati pala mga commercial models ngayon ay hinihingan na ng autograph. Parang sarili ang kausap na sabi nito. Tinitigan niya ang lalaki. Nagalit ang mga ngipin niya sa pagwawalang bahala nito sa kanya na parang minamaliit siya nito. Pumilang siya hanggang 10, trying to calm her nerves. Pagkaway hindi rin niya napigilan ng sarili. Mayabang na ang dating kung mayabang. Kailangan niyang ibangon ang pride niya sa gusto niyang tapakan. Oo nga naman. Sarcastic kung sabi niya. Ano ang dahilan ng isang simpleng commercial model ay hihingin pa ng autograph? Kahit pasikat na ako, diba? Kahit pa hindi na alam ng manager ko kung ilang project ang tatanggapin dahil sa sobrang dami ng offers. Kahit pa top 3 ako sa Asia's 60th Woman sa isinagawang survey ng isang prestihiyosong magazine sa Hong Kong. Kahit pa mismo si Ben Affleck ang pumili sa akin na makasama niya sa commercial na nagpo-promote ng Boracay. There, anong masasabi mo? Tumingin ito sa kanya. Gunot noo, nagsimulang sumilay ang ngiti ng tagumpay sa mga labi niya. Sino si Ben Affleck? Napanganga siya. Literal na napanganga. At hindi na siya muling nagsalita. Nawala na siya ng ganang kumain. Pinanood na lamang niya ang lalaking hindi nagdemand ng sagot sa kanya.